Buhay at hindi pa napuputol ang pusod ng bagong silang na sanggol na lalaki na matagpuan sa gilid ng daan sa barangay Zamora, Miliasa City proper, lungsod ng Iloilo. Nakita ng isang residente na nakabalot sa jacket ang sanggol, may placenta pa at hindi umiiyak. Rumesponde ang Emergency Medical Services ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Pagdating ng mga responders, pinaiyak at nilinis ang sanggol at mabilis na isinugod sa ospital. Naniniwala ang mga responders na kaninang madaling araw lang isinilang ang sanggol. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa bata. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin habang nagtitinda ng baboy nitong umaga lamang sa Purok Camito, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, hepe ng DSB-PNP, ang biktima kinilala na si Rinaldo Canillo, 57 anyos, residente ng lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, habang sugatan naman ang kanyang asawa na kinilala na si Carlita, 46 anyos, na patuloy na ginagamot sa Don Salvador Benedicto Municipal Health Unit. Dagdag pa ni Villasario, nagtitinda umano ng ang mag-asawa ng baboy ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Na-recover sa crime scene ng dalawang basyo ng kalibre 45 na pistola at posibleng away sa lupa ang motibo ng krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa magkaiwalay na ikinasang operasyon ng bypass, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 3 Pro 3 ang tatlong sospek kabilang ang dalawang high-value individual HBI at nakasabat na mahigit sa 700,000 halaga ng hininalang shabu sa dalawang probinsya kabilang ang lalawigan ng Zambales. Nasamsam sa mga sospek na kinilalang sina alias Steve, alias San at alias Kiko ang kabuang 106.7 gramo ng hininalang shabu sa sinagawang operasyon. Ayon kay Pro 3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., ang mga sunod-sunod na operasyon na ito ay patunay ng ating patuloy at hindi matitinag na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga komunidad. Sa mga patuloy na sangkot sa illegal drugs, malapit na ang inyong katapusan. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang drug poster huli sa bypass operation sa Kalasyaw, Pangasinan, nahulihan pa ng baril. Timbog ang dalawang tulak ng illegal na drogan sa ikinasang bypass operation ng Kalasyaw Drug Enforcement Unit sa Barangay Duyong. Batay sa ulat ni Kalasyaw Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, naglatag ng operasyon alas 12:11 ng madaling araw ang kanyang mga tauhan gamit ang marked money at nakabili ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa dalawang suspect na sila alias Impoy, 42 anyos at alias Rohel, 41 anyos, kapwa tricycle driver residente ng Barangay Tarisi, San Carlos City. Matapos maaresto ang mga suspect na kumpiska kay Rohel ang isang kalibre 22 na baril na may 3 bala at nasamsam din ang marked money ginamit sa operasyon kay Impoy. Tumitimbang ng 0.577 grams ang illegal na droga na nakumpiska sa mga suspect na may standard price na 3,923 pesos in 60 centavos. Nasa kustodiya ngayon ng Kalasyaw Police Station ng mga suspect at naharap sa kaukulang asunto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Umabot sa mahigit 1.3 milyong halaga ng iligal na droga ang nasamsam habang 99 katao ang naresto sa serye ng anti-drug operations na isinagawa ng Police Regional Office 11 sa buong Davao Region mula Hulyo 21 hanggang Hulyo 27, 2025. Sa report ng PR11 na pinamunuan ni Police Brigadier General Joseph Arguelles, Acting Regional Director, kabuuhang 83 na operasyon ang naisagawa kung saan kabilang sa mga naresto ang 20 high-value targets at 79 na street-level individuals. Kabilang sa mga nakampiskang iligal na droga ay ang shabu, mga tuyong dahon ng marijuana at mga halamang marijuana na may tinatayang halagang 1,319,481 pesos. Pinuri ni Police Brigadier General Arguelles ang dedikasyon ng mga unit ng nagsagawa ng operasyon at muling iginiit ang suporta ng PR11 sa mga direktiba ng Chief Philippine National Police Police General Nicolas Torre III. Ayon sa kanya, ang mga hakbang ay sunod sa utos ng pamunuan ng PNP. Ipatupad
matupad ang batas na may integridad, panatilihin ang tiwala ng publiko at maging masigasig sa laban sa kontra-illegal na droga. Patuloy ang PR11 sa papapaigting ng kampanya upang gawing ligtas at malaya sa droga ang buong rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.